Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor dito sa Pilipinas, isang malaking tanong ang dapat mong sagutin. Meron ka bang hawak na XRP? Sapagat ayon po sa isang eksperto, kung wala kang XRP sa iyong portfolio, baka may mali sa iyong investment strategy. Bakit nga ba ganito ang sinasabi ng mga analyst? Ano ang mga dahilan kung bakit maraming eksperto ang kumbinsido na dapat kang mag-invest kay XRP? At higit po sa lahat, paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol kay XRP. Ayon po kay Ginoong John Squire, isang kilalang social media manager sa crypto space, ang hindi paghawak ng XRP ay isang malaking pagkakamali para sa isang investor. Sa kanyang tweet sa X, dating Twitter, hinimok niya ang mga crypto enthusiasts na isama si XRP sa kanilang portfolio bilang paghahanda sa isang inaasahang bull run ngayong taong 2025. Ngunit bakit nga ba siya ganito ka-optimistic kay XRP? Ano po ang meron dito na wala sa ibang cryptocurrencies tulad po ni Ethereum, Bitcoin o Dogecoin? Ayan. Paano po ito ikinukumpara sa iba pang mga crypto? Sa kasalukuyan, si XRP ay ang pangatlong pinakamalaking crypto asset sa likod ng Ethereum at saka Bitcoin. Sa presyong $2.45, nakapagtala po ito ng 18% na pagtaas ngayong taon. Samantalang ang iba pang mga malalaking crypto tulad po ni BNB, Dogecoin at saka Ethereum ay nakakaranas ng malaking pagkalugi. Ang BNB ay bagsak po ito ng 17% sa kanyang year-to-date. Si Dogecoin ay nalugi rin ng 15% at si Ethereum ay bagsak ng 14%. Sa loob po ng nakarang 3 buwan, si XRP ay lumakas ng 351%, samantalang si Ethereum ay halos walang pagbabago. Nagkaroon pa nga ng negative 1.73% na return. Malinaw na sa ngayon si XRP ang mas magandang investment batay po sa performance nito. Ngayon kung ganun, bakit marami ang nag-i-invest kay XRP? Ayon po sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na maabot na XRP ang mas mataas pang presyo sa darating na bull run. Maraming kilalang tao sa crypto community ang naniniwala na kaya po nitong lampasan si Ethereum at muling umakyat bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo gaya ng nangyari noong taong 2018. Si Ginong John Deaton, isang respetadong crypto analyst, ay isa sa mga matibay na naniniwala dito. Marami ring traders at investors ang bumibili ng XRP ngayon dahil sa kanilang paniniwalang magiging malaking asset ito sa kanilang portfolio sa hinaharap. Ngunit may mga babala rin, or warning. Hindi lahat po ng eksperto ay naniniwala na si XRP ay isang magandang long-term investment. Ayon po kay Ginong Da Vinci Jeremy, isang kilalang market analyst, dapat ay maging maingat ang mga investors kay XRP. Hindi niya inirekomenda ito bilang isang pangmatagalang investment. Mas nakikita niya si XRP bilang isang short-term trading opportunity. At isa po sa mga dahilan kung bakit siya nag-aalangan kay XRP ay ang pagkakadikit nito sa banking system na ayon sa kanya ay isang mapagsamantala at hindi patas na sistema. Gayunpaman ay inamin po ni Ginoong Jeremy na posibleng tumaas ang presyo ng XRP ng hanggang $24 ngayong taon, isang 9 times na pagtaas mula sa kasalukuyang halaga nito. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, para sa atin na nag-i-invest sa crypto, mahalaga pong pag-isipan kung ano po ang magiging papel ni XRP sa ating portfolio. Kaya ayan, meron po tayong ilang mga bagay rito na maaring maging epekto nito para sa atin. Una ay ang posibleng malaking kita syempre. Kung tama po ang prediction ng mga optimistic na eksperto, ang pagtaas po ng XRP sa presyong $24 ay maaring magbigay po ito ng malaking kita sa mga investors na bibili ngayon. Yan, mas lalo na sa mga nakakabili sa mas mababang presyo. Pangalawa ay ang mataas na volatility.
Hindi maikakaila na si XRP ay volatile, kaya mahalaga pong maging handa sa biglaang paggalaw ng presyo nito. Pangatlo ay ang strategic diversification. Kung nais mo pong mag-diversify ng iyong portfolio, maaaring magandang idagdag si XRP lalo na kung naniniwala ka sa potensyal nito. At ang panghuli ay ang regulatory risk. Dahil po sa pagiging malapit ni XRP sa banking system, maaaring maapektuhan po ito ng mga regulasyon, kaya dapat po itong bantayan. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ngayon ay ang sagot, dapat ka ba talagang bumili ng XRP? Yan. At ang sagot ay nakadepende po yan sa iyong investment strategy at saka risk tolerance. Kung naniniwala ka sa potensyal ni XRP at handa kang tiisin ang volatility, maaaring ito ang tamang panahon para pumasok. Ngunit kung hindi ka sigurado at nais mo ng mas stable na asset, baka mas mabuting pag-aralan mo muna ito ng mas mabuti. At sa kabuuan, ang pinaka-importanting gawin ay maging maalam at maingat sa ating investment. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Gamitin po natin ang tamang impormasyon para makagawa ng matalinong desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.